araw matapos mamerwisyo ang super typhoon na si Juan, hirap pa rin makabangon ang ilang residente ng Pangasinan. Kabilang sa mga lubos na apektado ng bagyo ay ang mga mangingisda. Kaya ngayon pa lang inaasahan na nilang magiging malungkot ang kanilang Pasko. Yan ang agenda report ni Dobby de Guzman. Palubog na ang araw, pero hindi pa makauwi si Mang Francisco. Mangingisda ng barangay Manibok sa Lingayen, Pangasinan. Kailangan na niya kasing maayos ang bangkang sinira ng malalaking alon o storm surge bunsod ng Super Typhoon Uwan. Akala ko po, wala na, wakas na. Dahil malalim yung tubig. Yung bahay namin doon sa looban, nagpas bahay. Kaya, binulungan ko na lang ng kunting dasal. Yun, umupa yung tubig. Kaya, sana, huwag yung kalimutan ng nasa taas. Pangingisda ang tanging hanap buhay ni Mang Francisco. Dahil ilang araw nang hindi nakakapalaot, tanging ang isdang bigay ng tinutulungang mangingisda ang kanilang ibenebenta para may panggastos. Kaya si Claude, napapabuntong hininga na lang habang tumutulong sa ama sa pagkukumpuni ng kanilang bangka. Tulad dati, magpapasko, masaya. Pero ngayon, daming nawala. Gaya ng pamilya Olasiman, 6 na araw nang walang kita dahil hindi rin makapangisda ang pamilya Posadas. Kasi walang magamit na lambat. Nawala, pati yung para sa lambat na para sa alamang, nawala din. Bukod sa Lingayen, marami pang mangingisda ang naapektuhan. Galing ang mga ito sa iba pang coastal town at isang lungsod ng Pangasinan na naperwisyo ng storm surge na umabot sa 3 hanggang 10 talampakan ang taas. Base sa pinakahuling tala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BIFA Region 1, umabot na sa 159 million pesos ang halaga ng pinsala ng Super Typhoon Uwan sa aquaculture industry ng Pangasinan. Madadagdagan pa ito dahil tuloy-tuloy pa rin ang assessment. Majority po ng mga na-damage po sa Pangasinan based sa submitted reports po ay mostly in the aquaculture industry. So yan po yung mga nag-aalaga po ng ating mga mabangus, mga milkfish, and then may mga other commodity rin po like siganid, tilapia, and mga shrimp. Malaking bahagi ng pangailangan sa supply ng isda at ibang lamang dagat sa Region 1 maging sa Maynila ay galing sa Pangasinan. Dahil sa pinsala, asahan daw ang pagtaas ng presyo. We have initial assistance na po na pre-provide po sa province of Pangasinan. We already provided some hook and lines, mga fishing gears po, and then mga nets. Okay. And then we also provided food packs, around 500 food packs initially for the province of Pangasinan. And still ongoing pa rin po yung ating validation for other areas para po makapagbigay po kami ng fish seeds, no, yung mga fingerlings para po makapag-start po ulit sila ng kanilang production. Matindi rin ang pinsalang iniwan ng Super Typhoon Uwan sa sektor ng agrikultura, livestock at infrastruktura. Kaya isinailalim ang Pangasinan sa state of calamity. Higit 1 milyong Pangasinense ang naapektuhan. Ipinagpapasalamat ni Pangasinan Governor Ramon Gico III na walang namatay dahil sa mabilis at maagap na pagresponde ng pamahalang panlalawigan. Nag-abot na ng tulong ang local at national government sa mga apektadong residente. Para sa agenda, Dobby de Guzman, Bilyonaryo News Channel, Pangasinan.